Sino yan mga kabalitaan? Titigan nyo yan. Bibigyan ko pa ng partida yan. Baka pag tinamaasan ito ng turning kick ko mga kabalitaan, sigurado tulog tong si Tory mga kabalitaan, na nagdeklarahong persona non grata dyan sa Calbayog City. Itong dati ho nilang provincial director na si Police Superintendent dati, Nicholas Torre III, mga kabalitaan. Akala ko nasa US kayo. Akala ko nasa US kayo. Ito, payakap-yakap. Lang. Bakit nandito po kayo, man? Video pa online lang. Sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo para pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Diwata. Diwata. Nakakaya talaga to. May push-up na ko. Dadagan Balita News Update. Alright, magandang buhay. Nagbabalik na naman tayo dito mga kabalitaan sa ating munting bahay. Tayo po'y maglalahad naman ng panibagong opinyon, reaksyon, suhisyon at paglalahad ng totoo at komprehensibong balitaan sa ating programa na nakala po sa loob ng 24 oras. Pag-usapan pa rin natin itong si Diwata Unggoy Torre, kung saan po mga kabaitan ay yung video ito ay ipapakita ko lang muna sa inyo. Ito yung panahon na siya po ay nakikiusap sa mga DDS na magkaisa na daw ang lahat ng mga Pilipino. At itong video rin ito dito mga kabalitaan, ipapakita ko rin sa inyo itong pag-iinsayo niya. Wow, purmang-purma, parang Diwata moves lang mga kabalitaan, talagang desidido siyang bugbugin si Mayor Basti Duterte. At may gusto akong ipapakita sa inyo mamaya. Ito, gusto ko tong taong to na makakalaban talaga ni Torre. Ito yung ninanais natin na sana itong tao to lalaban to kay Torre mga kabalitaan. Anyways, pag-usapan natin itong si Torre. Alam niyo po ba, background lang overview lang po tayo mga kabalitaan. Nung panahon siya po ay isang hepe yata dyan sa Calbayog, ito may Calbayog City. Diniklara ho itong si Torre ng persona non grata. Ito po ay sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Kaya gano'n na lang talaga yung galit niya kay Tatay Digong Duterte at pilit niyang pinapakidnap at ipinadala ho sa dahig si PRRD. Dahil meron ho siyang pinaguhugutan itong mga kabaitaan na sama ng loob. Kahit hindi niya aminin to, makikita naman ito April 18. Ewan ko kung anong taon to na may resolution number medyo malabo. Basta 20-something o 30-15141 na nagdeklarahong persona non grata dyan sa Calbayog City. Itong dati ho nilang provincial director na si Police Superintendent dati, Nicholas Torre III, mga kabalitaan. Pero bago tayo tutungo dyan, panoorin muna natin itong si Liz Tanas mga kabaitan. Nag-walk out nung sinabihan siya sa isang taong nag-video dito. Ma'am, akala ko ba nasa Amerika ho kayo? Nasa Amerika kayo. Nag-walk out to. Ito, panoorin natin to dito. Namimigay yata to sila ng relief goods. Nandyan yung isang unggoy mga kabaitan. Naka-back up pa. Talagang matikas, no? Nagpapasip-sip talaga. Sep-sep talaga tong unggoy na to. Yun paturo-turo pa Paturo talaga to ni Basti. Bag na tuloy. Ito. Nandyan si nandyan si Lisa pangiti-ngiti pa pero ewan lang. Patawa-tawa, plastic talaga tong budlat na to. Hello mga video. Kita po kami nasunugan kami. Nasunugan kami. Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Feeling close ni Kuya. Ito pa isang kakabi namin. Akala ko nasa US kayo. Akala ko nasa
US kayo. Nag-walk out din ano. Akala ko ba nasa US kayo? Feeling close dito si kuya eh. Akala siguro kakampi niya dito mga kabaitan. Oh. Nag-walk out si ate. Siksikin. Nandyan pa pala, nandyan eh. Ano sige na kami? Paalis na. Mag-walk. Napahiya si Listanas mga kabalitaan nung sinabihan na akala ko pa nasa pakamay-kamay pa na okay na nasunugan kami okay akala mo feeling close mga kabalitaan ito payakap-yakap Question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video pa online lang. Utos ng Pangulo, tumulong eh. Ay, sige. napahiya ho mga kabalitaan ulitin natin dito. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video pa online lang. Utos ng Pangulo, tumulong eh. Ay, sige. Ito Pangulo, hindi man lang sumagot nung hinalikan niya yung bata mga kabalitaan. Talagang siya buwisit mga kabalitaan eh. Na real talk tuloy sino ba yung taong yon? Napakalakas ng loob talaga eh. Akala ko kasi close niya yun kasi pag ganun pa si Lisa Tana sa kanya eh. Ayun pala, iba pala yung pakay nitong mamang to. Galing, salute ako sa iyo, bossing. Kung sino ka man, talagang napakalakas ng loob mo. Anyways, dito muna tayo kay Torre. Ito yung panahon mga kabalitaan kung saan po ay nanawagan ho siya rito sa lahat daw na kababayan pala. So lahat ng kababayan daw, kalimutan na lang at magtulungan di umano. Okay. So, grabe, matindi itong kapal talaga ng mukat ng puwet nito mga kabalitaan. Okay, panoorin natin dito to. Sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo para pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Although, alam nyo po, itong hakbang na ito ni Torre ay desperate moves to ito mga kabalitaan. Alam nyo po kung bakit. Kasi alam nyo sa sarili niya na hindi ho talaga siya gagalangin. Wala ho talagang re-respeto sa kanyang mga ordinaryong mamamayan. Pero lang siguro sa kanilang mga kaalyad, sa mga supporter ho nila. Pero karamihan ho kasi galit ho talaga sa administrasyong ito na mga mamayang Pilipino. At siya po ay talagang pakapalan ng muka na nawagan pa na magkaisa. So hindi niya na tinitingnan yung kanyang ginawang kabulastugan, yung kanyang ginawang kababuyan ho ni Tatay Digong Duterte, na kung saan ay nakapagdulot ito ng malaking pagkawatak-watak sa ating bansa at sumabog sa galit ang mga mamamayan natin mula sa Visayas at sa Mindanao mga kabalitaan. Yung mga taong galit na yon, hindi mo na lang ba bibigyang halaga ho yun yung kanilang mga sentimiento? Basta-basta mo na lang mananawagan ka na dapat magkaisa na lang ho tayo at magtulungan. Saan ba nailagay yung utak mo? Baka nakatuwad ho yung utak mo, Torre. Napakakapal talaga yung pagmumukha mo. Matapos mo nang gamitin si Tatay Digong Duterte sa iyong sariling interest para bubango kay Bongit at magiging hepe na ambisyon mo naman talaga ito, ay ganun-ganun na lang ho ang sasabihin nyo sa taong bayan na majority ay nasasaktan sa inyong ginagawa. Napakakapal talaga ng mukha nitong unggoy na ito mga kabalitaan. ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo para pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasahig na Andyan na nga yung international court na nga ang di ba? Nasahig na di ba? Ganun, grabe makapagsalita ito mga kabaitaan. Nakala niya siguro yung ginawa niya ay natutuwa ho yung taong bayan dito. Nasa dahig na kung hindi ka pa naman syunga, kung hindi ka pa naman tanga, ba't nyo pinadala dito doon si Tatay Digong Duterte niya? Alam nyo naman na magagalit yung taong bayan. Ngayon, nakikita mo na hindi ka na nirerespeto kahit yung mga kasamahan mong pulis dyan. Ngayon, mananawagan ka sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Sino bang tangang Pilipino na taga-suporta ni Tatay Digong Duterte ang maniwala sa panawagan mo?
Kung hindi ka ba talaga isa rin sa bangag dyan sa Malacanang, di ba? Eh, isipin mo kasi muna, bago nyo gagawin, kaya ang dami nyong palya, ang dami nyong palpak na mga hakbang na ginagawa. Ikaw nga, huling-huli ka na nga sa pagdinig ni Senator Amy Marcos eh. Ha? Humihingi ka nga ng call a friend kaya hindi mo masagot-sagot. Gusto mo si Bonjing Rimulya yung sasagot sa mga tanong ni sino ba yun? Si Senator Cayetano? At itong si Senator De La Rosa. Gusto mo nga call a friend para si Bonjing yung sasagot sa mga tanong kasi na-checkmate ka na. At tapos, ganun yung panawagan mo, kalimutan na. Kalimutan mo na lang ba? Yung ginawa mong kabulastugan, yung ginawa mong pambababoy sa mga Duterte. Itong hakbang na ito ay, grabe yung frustration niya ngayon mga kabaitan. Ha? Tinamaan siya ng lintik dito kasi alam niya talaga sa sarili niya na wala siyang mukhang iaharap sa maraming Pilipino. Pakapalan ng mukha na lang to dahil siya po hinirang o pinili bilang hepe ng pambansang pulisya. Mas lalo tuloy na bumaba yung, kumbaga, nalumural tuloy yung mga kasamahan nitong pulis dahil siya ang napili hong leader na may record naman po ito sa Kalbayog na nanan persona non grata or persona non grata na kung saan po ay pinitisyonan ng mga opisyalis o dyan nung siya po ay provincial director dyan sa may sa nasabing lugar na sinasabi natin sa may parting Kalbayog City mga kabalitaan. Papakita natin yun maya-maya. Tapusin muna natin to dito. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Ano ba daw ang mas patas mga kabaitan? May patas ba sa dahig? Una-una, pinadala nyo si Tatay Digong. Una, walang passport. Walang kasong isinampa. Hindi nga alam ni Tatay Digong kung anong kaso eh. Tapos, idinitain nyo doon sa dahig na hindi pa nasimulan yung kahit ngayon ako nakapag-isip mga kabaitaan na wala pa pala, hindi pala nasimulan yung preliminary hearing na nasa kulungan na si Tatay Digong Duterte. O di ba? So patas bubaw 'yon? Na hindi nyo nga pinag-alam dito sa local court sa ating bansa kung ito ba'y papayagan o hindi. O, ano bang klaseng rason ho yan? Rason ho yan ng mga kabangagan ho, mga kabaitaan. Nagawaan na kayo dyan sa inyong kabangagan eh. Kaya wala ho kayo sa hulog kung ano yung mga pinagsasabi nyo dyan. So ngayon, mananawagan ka na magkakaisa. Ang kapal talaga ng mukha nito. O, dito na lang tayo kay Tory pa rin. Nung nag-ensayo siya, tingnan nyo yung mukha nito. Ano? O, lumalabas yung pagka-diwata nito mga kabaitaan eh. Kabaklaan lang talaga to sa kanya. Tingnan natin. Ito ba yung suntok? Naku. Parang natutulog lang na, yun ba yung push-ups na yan? Hindi naman push-ups yan. Jer naman yan mga kabalitaan. May push-ups bang ganon? Tingnan mo. Anak ko, iwan ko. Diwata. Diwata. Umaktang diwata eh. Naku, hindi makakapagbagsak yan kay Basti. Naku, tingnan niyo yung push-up nito mga kabaitan. Nakakaya talaga to. May push-ups bang ganon? Pulis ka, hiniral ka pa, tapos di mo alam paano i-perform yung tamang pagpo-push-ups. Naku po. Pero ito po yung gusto kong mangyari ngayon. Sana ito yung taong kakalaban ni Tore. Ito. Panoorin, titigan nyo kung sino ito mga kabaitan ha. Titigan nyo, sino ba yan? Gusto yata itlogin si Tory dito eh. Sino yan mga kabalitaan? Titigan nyo yan. Bibigyan ko pa ng partida yan. Baka pag tinamaan sa nito ng turning kick ko mga kabalitaan, sigurado tulog tong si Tory mga kabalitaan. Sipa pa lang eh. Ulitin natin to. Yan. Tingnan nyo. Yun ang gusto ko. Sana ito yung taong to ang tatapat ni Tore. Sa suntok pa lang. Pag kasama yung sipa nito, yung mixed martial arts, pag tinamaan to, wala na. Yung panga nito, iikot sa batok nito mga kabaitan itong si Tore. Yun ang gusto ko. Siya ang gusto kong itatapat kay Tore. Anyways, dito tayo sa usaping Tore pa rin. Hindi natin ito tatantanan itong hinampak na itong mga ulupong na mayabang mga kabitan na unggoy. Well,
Ito po, hindi nyo siguro makikita sa screen pero babasahin lang ho natin sa inyo dito. April 18. Di ko lang alam kung kailan, anong petsa ho ito. May petsa yata. 2018 pa to mga kabaitan ha. Ito po yung panahon ni Tatay Digong Duterte. Kung bakit ko po ito pinapakita ho sa inyo para makonek ho natin yung kanyang kaangasan, kayabangan at pagbababoy ho sa mga Duterte. Ito babasahin ko po ha. Ito hindi ho ito fake news. Ito yung kabuuan at sinabi pa dito na for alleged engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog, the Sangguniang Panglungsod declared Samar Provincial Director Police Senior Superintendent Nicolas Torre III as persona non grata mga kabalitaan. Part of the resolution passed during its regular session earlier today, or May 21. So whereas the Philippine National Police through Samar Police Provincial Office should be highly capable, effective, and credible police service working in partnership with responsive community towards the attainment of the safer place to live, work, and do business. So Samar Provincial Director Police Superintendent Nicolas Torre III failed to effectively perform his duties and responsibilities, being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals who give imminent threats or danger to the populace, particularly the residents of the Calbayog City. So hindi niya daw ito na-aresto kahit identified na kung sino itong suspect na ito, ay hindi hindi siya nag-perform ng kanyang duties and responsibilities. Kumbaga, pabaya at baka natutulog lang to sa pansitan mga kabaitaan. So, Nicolas Torre III is allegedly engaged in partisan political activity when he provides services only to a well-known political personality in the province of Samar. His police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubt as to his campaign against crimes and maintain peace and order, flank with the recent heinous killing in Barangay Katabunan, Oquendo District, Calbayog City, and a barbaric beheading of a farmer in Barangay San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminal elements in the barangays of Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. So marami ho talagang hindi ho nakagawa ng responsibilidad itong si Torre. Lalo na ho itong pagpatay ng isang farmer dyan mga kabaitaan. Mantakin nyo po, parang binabo yung farmer ho dito. No. And then, may kinikilingan pala itong isang partisan political activity. Kumbaga ito yata yung amo niya dito mga kabalitaan. So tuloy ho tayo. Thus, the resolution further states the people of Calbayog City lost its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata. Diba? Nakakahiya ho yun mga kabaitaan yung persona non grata. Ikaw pa yung police director dyan. So, sino po ba yung pumirma? Ito na po yung mga pangalang pumirma. With Vice Mayor Diego Rivera presiding over the SP regular session, the resolution, through the sponsorship of Councilor Ray James Uy, was approved by Councilors Charlito Conejos, Rosalia Chuca, Selvan Joseph Ayong, Belly Martires, and Cesar Sobinesio. Opposing the resolution were Councilors Jeffrey Bermate Minda Pasacas and ABC President and ex-officio Councilor Fernando Gaspan, while Councilor Aquilina Sabi abstained. Absent during the session were Councilors Alex Aguilera, Abby Erigon, and Jesse Jackson. So earlier, Mayor Ronaldo Aquino endorsed to the SP the adoption of such resolution as an important mechanism to appraise President Rodrigo Duterte and the entire PNP as regard to the current peace and order situation in the city, including the continuous threat and intimidation from the armed group and the increasing number of unresolved crimes in the city. So, ito ang marahil ang kadahilanan kaya siya ay nagsisipag na kikidnapin at ipapadala ho itong si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Kung sasabihin niya, walang personalan, trabaho lang. May history na pala ito Diba? Hindi lang ito natakel mga kabalitaan sa mainstream media.
hindi ho siya natanong dito, baka siguro ito yung dahilan kaya kayo nagpupursige na i-hand down itong si Tatay Digong Duterte dahil ikaw ay pinasipa diyan sa Samar ng mga politiko at aprobado pa ito ni Tatay Digong Duterte. So, ito po ang marahil na naging dahilan ho mga kabalitaan. So, personalan ho ang ginawa dito ni Diwata at Onggoy Torre. Kaya sa ngayon, medyo may kalayaan pa na mayabang, aasta ng astig diyan sa PNP at sa ating bansa itong si Torre dahil nasa posisyon pa ho ito ngayon. Dahil nakakapit pa ho ito mga kabaitaan sa bangag administration. Pag dumating ang panahon, pag bumaliktad na ho ang administrasyon ay maiba na, siguradong may kalalagyan ho itong si Diwata Onggoy Torre, itong si may pagka Rico J. Puno rin boses nito maliban kay Renz Verano, itong si John Vic Rimulya, itong si Bonjing Rimulya, at sino pa ba? Itong si Gibo Teodoro. Nako, may kalalagyan ho ito mga kabalitaan. Hindi pa ngayon. Nakikita na ho natin sa bunbunan ni Gibo Teodoro na talagang meron hong magtatago sa kanila pagkatapos sa administrasyon nito ni Bongit mga kabalitaan. Kaya sa suntukan, may nag-comment ho sa atin dito pala. Basahin ko muna yung comment itong a certain angel. Sabi niya, boxing is suntukan. Alam mo ba yun, ungas na tagapagtanggol ng mga dutae? Kasi itong mga ganitong klaseng pag-iisip ang utak, si Angelito Carion. Ito si Angelito Carion ay talagang certified bangag din to. May sinabi siya dito na yung boxing suntukan, hindi naman tayo nakipag-away at nakipag-argue ho. Ang boxing ay suntukan. Ang sinasabi lang ho natin dito mga kabalitaan na ang gusto ni Baste ay suntukan. Kumbaga with bare knuckle mga kabalitaan. Walang gloves. Gusto ni Torre may gloves kaya ayaw niyang masaktan. Nagiging parang baklain style. Hindi na natin minamalit yung boxing kasi yung boxing ay sagrado yan para sa mga boxers. Itong gusto ni Baste, kalihan, full contact talaga, MMA style mga kabalitaan. So wala ko tayong sinasabi na ang boxing ay hindi suntukan. Isa ka ring syunga. Si Angelito, akala ko babae ito kasi nag-reply ako dito na isa kang babaeng nakaupo sa maraming tubig. Angelito Carion, 7180, nagtatago sa saya ng kanyang nanay. Sabi niya, boxing is suntukan, alam mo ba yon? Alam ko naman yun, hindi naman ako nakipag-argumento sa komento ho natin na ang boxing ay hindi suntukan. Suntukan ho yan, kaya nga kamao di ba? Kamao sa Espanyol pa, mano a mano, di ba? O to-to-to, o mano-mano sa Tagalog. Yun po yun. Pero ang sinasabi natin dito, yung mga knuckles yung makikita talaga. Bare knuckles mga kabalitaan na kailangan talaga walang gloves para makita. Magkasakitan talaga. Hindi yung magtatago ka sa isang gagamit ka ng isang gloves para pag tumama ho yung suntok ni Baste ay medyo hindi masyadong masakit. Pero mamamaga lang. Whereas kung wala ho, bare knuckles lang talaga, sigurado ho, mayuyupi ho talaga yung muka ni Diwata. Yun po ang ibig sabihin natin. Ito kasi yung iba magko-comment, hindi pa pinapanood, iniintindi, napakahina, parang si Auntie Claire Carina, napakahina yung kamatis analysis mo dyan. At yung comprehension natin, Angelito Carion, 7180, nagmukha ka tuloy tanga sa mga comment mo dito sa ating bahay. Mahilig itong mag-comment ng hindi maganda mga kabaitan. Anyways, okay lang ho tayo kasi lahat naman ay may kadayaang mag-comment at re-respetohin din natin yan. At may karapatan din tayong bigwasan ito. Itong mga ganitong comment mga kabaitan.
Anyway, so wala na tayong oras. Maraming salamat ho sa inyong panonood at para malaman ng karamihan kung ano maganapan sa ating lipunan. Paliguan ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share nyo rin po ito mga kabaitan. Sa mga bagong salta, subscribe na kayo at maraming salamat sa mga bagong subscribers po natin dito sa ating bahay. At lagi hong nakabukas ang inyong notification bell. Pindutin nyo po yung notification bell para gaya ho nito, bagong upload natin, agad-agad nyo pong mapapanood yung video mga kabaitan. At of course, as usual, bago tayo magtapos, huwag kalimutan ho, pasasalamatan natin talaga lagi ang ating mga sinasabi nating makabagong bayanan ng ating bansa, ang overseas Filipino workers, sa mga lupalop ng ating mundo. Mabuhay ho kayo. At lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim around the world, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, masalam. At sa mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands, mabuhay ho kayong lahat. Mami Rose at Toby Tobias dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu at Ana Santos. And then of course, si Ma'am Corazon Nikeda dyan sa Japan. Maraming salamat to mga kabaitan. Sa mga nagnais gustong sa mga nagnais na maging bahagi or exclusive member, may join button ho tayo. Click nyo lang po mga kabaitaan para ho sabay-sabay at lagi ho tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan sa loob ng 24 oras. At ako po'y magpapaalam na po at maraming salamat talaga. Taos puso po tayong nagpapasalamat sa inyo at sa inyong laging pagtutok dito sa ating munting bahay. Magbabalik ko tayo sa ilang mga oras at maglalahad mo ng mga panibagong mga impormasyon, balitaan, komento, reaksyon, opinion at komprehensibong paglalahad ng mga impormasyon na dapat nating malaman sa loob ng 24 oras. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga bisdak sa mga lupalop nating mundo basta may mga Pilipino. At sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga, may mga pa tayong nanonood sa Zamboanga, yung mga Chabacano speaking mga kabaitan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. To God be the glory. Mwa, chip. Peace out. Gun Agad Balita.